Sa sumunod na araw ay makikita natin sina Lizel at Hill na nasa isang karwahe. Napansin ni Hill na sobrang magalang ang kotsero at inisip niyang baka napagkakamalan din itong isang maharlika si Lizel. Hindi naman ito sinisi ng bida dahil alam niyang papunta sila sa mansyon. Dito ay ipinapakita ang nangyari ilang oras bago iyon at habang nasa gremyo sina Lizel at Hill, may isang adventurer na nagtanong sa isa pa kung totoo bang bumuo na ng grupo ang Estocada at nakumpirma nilang oo. Habang nagsusulat si Stud ng dokumento at tinanong niya si Lizel kung sigurado ba siya sa desisyong ito. Sumagot si Lizel na kung sa tingin ba niya ay hindi iyon maganda, sinabi ni Stud na maayos lang iyon at hindi siya magiging tutol sa anumang desisyon niya at nang tignan ni Stud si Hill, tinanong siya nito kung iniisip ba niyang napalapit na siya. Sumagot si Stud na wala siyang sinabing ganoon pero huwag sana nitong ilagay sa panganib si Lizel dahil lang hindi na siya ang bodyguard nito. Nagkunwaring walang alam si Hill kaya't hinawakan ni Stud ang kamay ni Lizel at ipinakita ang marka sa palso nito. Nagbiro si Lizel na umiyak daw si Hill para huwag siyang iwan. Pagkatapos ibigay ang ID ni Lizel ay iginiit ni Stud na may isa pa siyang ibibigay, isang liham na mukhang para kay Lizel at nang makita ito ay alam agad ni Lizel na galing iyon kay Ray, tinanong kung hindi ba ito abuso sa kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Stud na dahil personal na liham ito at hindi nila maaaring tanggihan at ng pagkabasa ng liham, ibinigay ni Lizel ito kay Hill at sa liham ay iniimbitahan sila sa mansyon ni Ray upang ipakita ang kanyang mahalagang koleksyon. Dahil naimbitahan na sila ay nagpasya si Lizel na pumunta at lalo na't nausisa siya sa koleksyon ng mga bagay mula sa mga labyrinth, dahil wala pa siyang nakukuhang maayos na item mula roon at sinabi ni Stud na maaari silang gumamit ng karwahe na serbisyo ng sentrong distrito, at maaari na silang pumunta ngayong araw dahil tiyak na ipapapasok sila ng discount. Bumalik tayo sa kasalukuyan at sa pasukan ng mansyon ay sinalubong sila ng isang mayordomo at pinapasok. Habang naglalakad ay namangha si Lizel sa dami ng mga painting sa bulwagan, napansin niya ang isang painting ng berdeng dragon na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Maya-maya ay dumating si Ray at nagpapasalamat sa pagpunta nila upang ipakita ang kanyang mahalagang koleksyon, at sinabing gusto niyang maging magkaibigan silang tatlo at hinihiling na etrato nila siya na parang karaniwan lang. Sinubukan ito ni Lizel pero formal pa rin siya at samantalang mas natural kay Hill, na diretsahang sinabi kay Ray na nakakainis siya at sinimulan nila ang paglilibot. Tinanong ni Lizel kung lahat ba ng iyon ay mga bagay mula sa labyrinth at kung totoong tao ba ang mga nasa painting. Kinumpirma ni Ray na totoo ang mga iyon at maituturing na mga tala ng labyrinth at para kay Hill, mga bagay lang iyon na ayaw ng mga adventurer na kahit makakuha sila ng ganoon ay iniiwan lang at para kay Ray, nakakalungkot iyon dahil ang ilan ay mas mahalaga pa kaysa sa maraming alahas. Mayroon ding mga painting na napakahalaga na lalo na yaong may kaugnayan sa mga boss, misteryo ng labyrinth o maging isang painting ni na Lizel at Hill at pinuri ni Lizel kung gaano kaganda ang itsura ni Hill sa painting. Agad siyang sinabihan nito na manahimik. Pagkatapos nito ay nagsalita si Ray at binanggit na malaki ang ginastos niya para sa mga painting. Lumapit si Lizel para mas ma-appreciate ang obra at napansin niyang tila napakapopular ng malalakas na adventurer. Kinumpirma ito ni Ray at ipinaliwanag na mahalaga ang lakas pero mas mahalaga raw ang magandang anyo, dahil sa nag-agawan pa ang mga ginang sa auction. Medyo nahiya si Hill at gusto na niyang matapos agad ang usapan at nagpasalamat si Lizel na hindi karakter ang basehan, dahil kung ganoon daw ay walang papansin kay Hill at napaisip si Lizel kung magkakaroon din ba siya ng sariling painting balang araw, kahit medyo nakakatakot isipin na mapunta iyon sa kamay ng hindi kilala. Tiniyak ni Ray na kung mangyari man iyon ay babayaran niya kahit magkano para makuha ito at pagkatapos sabihin iyon, iniabot niya ang isang liham at tinanong ni Lizel kung para saan ito at sinabi ni Ray na isa itong amulet kapag bumisita sila sa markade. Nag-alinlangan si Lizel kung tatanggapin dahil hindi niya akalaing darating siya sa ganoong lugar bilang isang low-rank adventurer, pero tiniyak ni Ray na darating din ang oras na iyon kaya't tinanggap ni Lizel ang regalo at pagkatapos, ipinakita ni Ray ang buong koleksyon. Kinabukasan ay makikita si Lizel na naglalakad sa lungsod at magalang siyang binabati ng mga tao at tinatawag na Panginoong Maharlika. Noong una ay itinanggi niya pero napagod din at tinanggap na lang at dumating siya sa tindahan ng taga-suri, at binati siya nito sa pagbuo ng kanyang grupo. Nagpasalamat si Lizel at inilabas ang isang artifact para ipasuri at sinuri ito ng lalaki at ipinabatid na isa itong hindi nagkakamaling hourglass.
isang artifact na hindi naaapektuhan kahit anong posisyon at nagsisi si Liesel na hindi siya nakakakuha ng tipikal na adventurer items, pero para kay George ay napakahanga na makakita ng bagong artifact. Dahil sa pamilyar na ugali ay kinukusot ni Liesel ang ulo ni George habang pinupuri siya at habang tumitingin ng iba pang bagay, nabanggit ni Liesel na may collector na nagpakita sa kanya ng koleksyon ng mga painting, at tinanong kung madalas bang dinadala ang mga iyon sa tindahan. Ipinaliwanag ni George na oo at binanggit ni Liesel na may painting si Hill at mukhang napakamahal. Nagulat si George sa ideyang si Hill ay nagpo-pose pero nang makita ang mukha ni Liesel ay napaisip din siya kung ano ang itsura ni Hill sa painting. Tinanong ni Liesel kung bumibili ba siya ng mga painting na sinusuri niya at binanggit ni George na oo dahil may distributor siya. Tinanong ni Liesel kung ano iyon at ipinaliwanag ni George na may mga tindahang espesyal sa dungeon paintings sa Marcade. Napansin ni Liesel na malayo ang Marcade at nang makita siyang nag-iisip, tinanong ni George kung plano niyang pumunta roon at nagtaka si Liesel kung bakit interesado siya at sinabi ni George na doon nakatira ang lolo niya at bibisitahin niya ito, kaya gusto niyang magpa-escort kung sakaling pupunta sila roon. Nilinaw ni Liesel na hindi pa siya kailanman naging escort kaya't mas mabuting humingi ng mas may karanasang grupo. Yumukod si George at nahihiya na umamin na sila ang gusto niya at hindi pa pumayag si Liesel. Pero nangakong kausapin si Hill para magkasundo. Umalis siya pagkatapos at nang mag-isa na napabuntong hininga si George at napasabi na hindi lang basta mabait si Liesel. Bumalik tayo sa gremyo kung saan ikinwento ni Liesel kay Stud na magpapadala raw ng request ang lalaki sa tindahan at naintindihan ni Stud na si George ang tinutukoy, dahil minsan humihingi sila ng tulong niya sa pag-evaluate ng dungeon items. Nagsimula raw ito noong humingi ng tulong ang gremyo sa lolo ni George na sikat sa napakatumpak na evaluations, hanggang dalhin niya si George noong bata pa kahit bata pa noon ay may talento na si George sa pag-evaluate, magkasing edad sina Stud at George kaya minsan ay nag-uusap sila kahit hindi sila magkaibigan. Pagkatapos nito ay napunta ang usapan sa biyahe papuntang Marcade at nang tanungin kung titira ba roon si Liesel. Sinabi niyang magtotour lang siya dahil hindi niya kabisado ang lugar at alam ni Stud na hindi sila magkikita ng matagal, kaya tinanong niya kung tatanggap ba si Liesel ng trabaho ngayong araw. Nang tumanggi si Liesel ay inaya siya ni Stud na samahan siya sa pahinga sa isang lugar na may masarap na kape. Masayang pumayag si Liesel na kahit napatingin ng kakaiba ang mga kasamahan ni Stud sa loob ng kafe, tinanong si Stud kung madalas ba siyang magpahinga. Sumagot si Stud na kung hindi siya pagod at wala siyang nakikitang dahilan para magpahinga, tinanong kung naging kabahagi ba siya sa pag-uusap ng hindi tungkol sa trabaho, sinabi ni Liesel na hindi at sa totoo lang ay natuwa pa siya. Napansin ni Stud na wala na ang sugat sa kamay niya at ipinaliwanag ni Liesel na hindi naman siya sinasakal ng seryoso ni Hill, nagbiro si Stud na gusto sana niyang makita ang escort na umiiyak para huwag siyang iwan na ikinatawa ni Liesel, at sinabi pa niyang masarap ang kape. Ngunit dumating ang ilang adventurer na hinahanap ang bida dahil siya raw ang lalaking kumampi kay Hill, binalaan nila siya na kung nagbabayad lang siya para manatili sa tabi ni Hill, mas mabuting kalimutan na iyon. Tumahimik ang buong kafe hanggang tumayo si Liesel at hiniling na sa labas na lang pag-usapan, humihingi ng paumanhin kay Stud ngunit malamig na sinabi ni Stud na gusto niyang gugulin ang oras kasama si Liesel. Giit ng bida na pwede naman silang bumalik sa ibang araw pero kailangan ngayon at gagawin niya ang lahat para manatili roon. Nagalit ang mga adventurer dahil ini-ignore sila at sinuntok ang mesa at nagbiro na sobrang close daw nila. Sumagot si Stud na oo na close sila at kung patuloy siyang istorbohin ay tatapusin niya ang buhay nila sa pamamagitan ng pagyayelo ng braso. Babala na kapag hindi agad tinunaw ay mawawala ang kamay at dahil dito, umalis ang mga adventurer. Binanggit ni Liesel kay Stud na huwag siyang gagawa ng ganoong mapanganib na bagay hindi dahil sa tama o mali, kundi dahil nag-aalala siya at paglabas ng lungsod ay sinabihan ni Stud si George na bumalik agad at tinapik ang ulo niya, nagbiro na tumangkad lang daw siya. Nasa karwahe na silang lahat at nagpaalala si Stud na mag-ingat at sinabi ni Liesel na babalik sila agad. Sa biyahe ay ibinahagi ni George na palaging sarkastiko si Stud sa kanya at sagot ni Liesel na dahil iyon sa maganda ang samahan nila at napansin ni Liesel kung gaano kakomportable ang karwahe, at nagpasalamat si George pero tinanong ni Liesel kung kailangan ba talaga iyon kahit may special magic. Ipinaliwanag ng binatang may kayumangging buhok na may mga materyales at kasangkapang tumatanggi sa lahat ng uri ng magic,
Naging interesado si Liesl at hiniling na ipakita iyon balang araw at habang tinatamasa ang simoy ng hangin at ipinaliwanag ni Liesl na nakaka-relax ito, ngunit sabi ni Hill na hindi iyon maganda dahil hindi tumatalas ang pakiramdam. Tinanong ni Liesl kung dahil ba iyon sa pakiramdam ng presensya na lagi niyang binabanggit na hindi niya maramdaman at sagot ni Hill na nakukuha iyon sa sanayan, at kailangan mong magtagal sa lugar na kapag hindi mo naramdaman ay mamamatay ka. Napansin niya ang isang maliit na pinto sa bubong at tinanong si George kung maaari ba itong buksan, ipinaliwanag ni George na itulak lang kaya tinutusan ni Hill na magpatuloy sa pagmamaneho at huwag matakot. Hindi naintindihan ni George ang ibig sabihin ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng berdeng hyena. Medyo kinabahan si George pero pinapakalma siya ni Liesl na nangakong sila ang bahala at lumabas sa bubong. Pero hindi niya iyon magawa dahil hindi siya marunong umakyat kaya't humingi siya ng tulong kay Hill. Inialok ni Hill ang kanyang kamay at hinawakan ito ni Liesl at tinulungan ang sarili niyang makaakyat. Pagdating nila sa bubong ay tinanong ni Liesl si George kung hindi ba natatakot ang mga kabayo sa malalakas na ingay. Sumagot ang binatang may kayumangging buhok na hindi at dahil doon, hindi na nagatubili si Liesl at hinugot ang kanyang mahiwagang sandata sa kabinaril ng may eksaktong tama kaya't napuksa agad ang lahat ng hyena. Pagkatapos nito ay balak na sana niyang bumalik sa loob pero nang mapansin niya ang taas, kinabahan siya at doon ay tinukso siya ni Hill at tinatanong kung isa na ba siyang dalagang kailangang iligtas. Samantala nagtaka si George kung baril ba talaga ang ginamit niya kanina. Ini-imagine niya si Liesl na may hawak na ganoong sandata at naisip na tiyak na napakamahal iyon.